matanda. Kaya Magbabalik ang Barangay Love Stories. Ang hirap ng buhay ngayon. Kaya naman dapat maging maingat at mapanuri sa mga binibining essentials tulad ng gamot. Para makasiguradong dekalidad ng gamot, huwag mahihiyang magtanong sino ang gumawa ng gamot. Hinanap ang kumpanya na gumawa nito. Dumaan ba ito sa quality checks na kailangan para masiguro na ligtas ang gamot. Sa bawat karamdaman, gusto natin na gumaling tayo, kaya importante na siguraduhin dekalidad at iinumin na gamot. Huwag mahiyang magtanong sa doktor at butika para malaman kung ano ang abot kaya at dekalidad na gamot. Hanapin ang gamot na siguradong dumaan sa quality checks. Hanapin ang check mo last year. And if symptoms persist, consult your doctor. Ay, isang ka? Taga Dorotea, Jose. Gusto ka? Taga Barangay Ames. Kapit ng gusto. Tuloy sa akin sa putina. Sa minsan palon, sa minsan punin. May natural diagnosis including after one wash. Results may vary. Sa puli-pulita, buong pamilya ko. Ang lamig. Teka, ikapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Everest Air Conditioner. It's clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Isang bansa, isang barangay, magbigay ng sabay-sabay, mga kapuso. Ito integahin ko na ng barangay, itong si Jimboy at saka si Bea. Nalaman po natin sa part 1 ng ating kwento na itong si Bea ay nagkaya kay Jimboy na mag-inuman. Pero sabi nga ni Jimboy, kasi pasta ako sa ganyan pero napagbigyan niya yung kahilingan ng kanyang kaibigan na si Bea na sila ay mag-inom. Sabi nga sa isang kasabihan, di ba, pag may alak ko, may balak. Alamin po natin kung ano nga ba ang binabalak ni Bea at ni Jimboy sa kanilang pag-inom. Ano yung mga consequences na maaaring mangyari Kasi babae sa ng kami. pag-iinuman. Alamin po natin sa part 2 mamaya ng ating kwento. Hanapin ang aming Facebook page, Barangay Alas 971. Sapagkat tayo po ay napapanood din ng live. Hindi lang sa Facebook pwede rin po sa TikTok. Hanapin nyo lang Barangay Alas 971 sa aming TikTok page. Season lang din, ano. Sabi ko ay Chikawin. Meron kaming ex. Pagtag-araw lang talaga siya na bunga, ano. Ex lang. O, kaya parang manting wala nang bunga. Kaya sa atin, wala na din. Pagtag-araw lang talaga siya umaano. Isip ninyo ay meron. Tapos ang mangga, ano. Kaya naman hinihingi. Kailan na mula kang mga mangga? At mag-like at mag-subscribe na sa aming mga social media accounts. At syempre, meron din kami sa Spotify. Kompleto kami dito. Kompleto regalos. Bakit yun? Hindi, bakit diretso na? Ang continuation at ang... Ano ka kaya ang pulutan nila sa inuman? Ano kaya ang napulutan ni Jimboy? Alamin po natin yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Stories. Number 1. Nagigil ka? Taga-Avite. Nagasan ka? Sila'y eksperto magagaling. Yung maraming mahalin. Ang executive hospital. Ang praktikal. Yung executive hospital. Ito ay praktikal. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Pag crispy bata ang ulam ni Bunso, masakit daw sa ngipin. Aray! Pag laging nag-toothbrush with Colgate Maximum Cavity Protection, ang tibay ng ngipin ko!
Ganda ng dala ko sa kanina puti. Colgate Maximum Cavity Protection para sa ngipin matibay, Ayun. ngipin palabas. Bakit ako sa kasada eh? Paliban-liban. Doon sa doon. Three times with Power Shield Thinner. Claresi pala. Sabi ko, aba, batak-batak pa yan di. Maliit pa niyang bigay. Ang pala bagong bigay. Baka mabangga. Kaya ako dinampot eh. Sabi ko, Mimi! Sumagot sa akin, dinampot ko. Nakita ka yung kapitbahay niya, nakikigidlong ka na. Kila po si Kocho. Yung ka na Bet. Katabi. Naku, kanino kaya aling kung saan nasin kung sabi. Naku, ano po yan, bagong bigay. Resi. Nakita ko patak-patak mo daw. Sabi ka sa baka masagasa. Baka nasabi ko, baka hanapin mo. Sabi ko, baka hanapin. Luminan din sa akin ha. Oo. At pagkakarga ko na eh. Dala ko na eh. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. Bida ng San Miguel flavored beer. Utang ko na, yung anak ko. Kuting pa talaga. Ang ganda, wala nang punto. Kung marami yan, hihingi ko na yun. Sa Cebuana Luria. Bawang bigay pala. Ang pagkain niya ay pagkadating doon kinakain eh. Cut mo. Yung iba't ba kulay? Bublog. Baka may layong pusa. Ay, ganyan lang pala eh. Basta sangla sa Cebuana. Ang liit eh. Pagkakita ko sabi, Mimi! Ba, di mapait na akin. Dinaan patak-patak mo dyan, maya-maya. Dumaan na yung anak ni Resing lalaki. At siguro nasabi doon, nandito, ay ba sabi ng bata, ay Mimi! Aba, yung nanalak mo doon. Lumapit. Ay, tutay, ay. Opo. Ay, mamaya po pupunta po ni nanay, sabi niya yun. Kung nakita ko doon sa kasada, patak-patak mo ka masigasa. Ay, hindi mo makalis pa si may tindahan yun. Di ba yung dati itong doon sa kaya, sa may ilalim sa kaliwa. At nagugulat ko dahil nakayakap sa akin si Bea habang wala akong sablo. Yung merong yung gano'n yung tagda. May suot naman akong Sunet, gayon. pero hindi ko na rin maalala ng malinaw kung paano kami nauwi sa ganong sitwasyon ng kaibigan ko. Nataranta ako nang makita ko Nakalis at may tinda yun, Anga. kaunang sa dibdib ko si Bea at kinabahan ako nang mapansin kong wala rin siyang suot na damit na pang-itaas. Siguro'y narinig Yan, niya ang nervyos ko sa dibdib ko. Dinala ko na doon. Oras lang ng ilang sandali ay Bakit ako, bakit sa kasada eh. Kita ko sa reaksyon ng mukha ni Bea na nagulat siya. May lagay ko dun, hindi. Bakit kami humanto? Sa gano'n ay wala rin daw siyang maalala sa mga nangyari. Yung palang pasok ang nila sa lalagyan ng konting tubig bago ilalagay yung big na yung ba't ba kulay. Nag-sorry siya sa akin. Pinuputo ka niya eh. Na igawa ako ng almusal. Siguro, patok kayo, magkiklase siguro, mamahalin yun, no? Tumangkin dahil hindi pa ako komportable. Binubulo siya, ba't ba kulay? Pero nagpaalam naman ako ng maayos kay Bea. Siguro, magkiklase ang katput, Pagdating ko sa bahay ay Mamahalin siguro yun, no? Nag-aaral akong nanay. Kabawa kasi ko na ako anak mo na, nakapagsabi kung saan ako pupunta. Pero ang binigyan ng pagkain. Pagkatapos Pero kong magpapasok hindi mo napansin, walang buntod yung pero aming maligo na. isda, walang buntot. Para naman Kung kaya may isda kanina, hindi mo napansin, walang buntot. Yung buntot mismo. at habang nagbubuhos ako ng tubig sa ulo ko ay may punto Sabi ko, akin inalis yung pinakadung ko. Binigay ko, aba, kain, lumalagot ako sa nguso. Inisip kong mabuti kung sino ang unang nagpakita ng motibo pero wala talaga akong Ang matanda. samantalang Unang beses nangyari sa akin. katpo, dapat ako makain ni Resi. Naranasan ko na naman- Buti hindi na ako ni Baet. Pero ibang klase Eh, andun ako eh. ng alak Anak mo doon, si Baiti na doon. inom namin ang gabi niyon. Pagay, Nawalan ako pag. ng malay at wala pang maalala. Magawin niya si Baiti. Tingnan ba niya si Baiti. Tulad ng sinabi Ang siguro si Baet, sino na naman kaya to? Ang mga nangyari, papanulit. Hindi namin yun pinag-usapan hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Nakatanggap na lang ako ng mensahe sa kanya sa messenger na nagsasabing gusto raw niya akong Painom. mapag-usap. Papa Dudut.
dumating sa apartment ko. Sorry kasi hindi ko lang mapigilan. Naiintindihan ko. Kahit naman ako, naiilang pa rin ako, lalo magkaibigan tayo. Hindi ko lang kasi lubos na isip kung paano tayo umantong sa ganun. Hindi naman siguro kayo muling bumalik. O ako ba? Ewan ko, hindi ko rin maalala. Dapat talaga hindi na lang ako pumayag na uminom tayo. Wala ka na nangyaring ganun. Lagay mo na lang isipa. Huwag mo nang taal doon. Tulog pa rin ako sa iba. Gusto mo ba? Makagalaw sa akin? Ano ang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi. Siyempre hindi. May mga karelasyon na yung mga lalaking gusto mong kasalahan. Sasabit ka sa mga yun, Bea. Kaya nga, mabuti na lang ikaw yung kasama ko ng gabi noon. Hindi ko alam kung anong matutunan. Na, alam mo wala ito. Yalo yun yan. Sabi ko, Buntis ako, Jimboy. Nabuntis mo ko. hindi pwede to. Oo, pero hindi pa ako hanggang magkaanak. Ano sa akin yun, diba? Yun naman yung huwag mong gagawin. Matakot ka sa Diyos. May buhay niya yung bata sa tiyan mo. Wow ha. Ako kailangan matakot sa Diyos pero ikaw hindi. Hindi ba dapat mas matakot ka? Kasi sinabi mo hindi ka pa handang magkaanak. Talaga isusunod ko lang pagpapalaki sa batang to na sabay naman natin binuo. Eh, hindi ko alam gusto yung nangyari, diba? Wala akong kamalay-malay nun. Nagising na lang ako na magkayakap tayo habang walang ganun. Ano pinapalabas ko kung nakit kita? Hindi mo yung katanong. Alam mo, baka niloob eh. Akala ko pa naman sa lahat ng lalaki. Ikaw yung makakaintindi sa sitwasyon. Ikaw yung susuporta sa akin sa magiging anak natin. Pero ikaw pa yung nangunguna ko kayo sa akin lagi mo sa anak natin. Sa bagay mo handa na akong maging nanay. Ako sabihin ko sa'yo na, hindi pa rin. At gusto ko ipaligid itong bata sa tiyan ko. May magagawa ka ba? Wala, diba? Pero, Yan naman ang hirap sa inyong mga lalaki. I'm sorry, Bea. Nangyayari ako, okay? Hindi ko lang kasi alam yung gagawin. Kapag sumasabot langit ang tabakuan ang sabihin ni Bea na buntis siya at siyempre, may nangyari sa amin kaya naman ay mabubuntis ko talaga siya. Inasahan ko na yun noon pa lamang nang sinabi niyang may pag-uusapan kami. Pero sinantabi ko lang kasi ayokong maprangi. Kaya matapos kong mapatunayan na naglulunga ng tungkol ang nangyari sa amin, ay doon na ako kinain ang matinding takot at kaba. Hindi pa kasi ako handang mag-ama. Pagdagdag ko ay kulang pa ang nalalaman ko para maging mabuting magulang. Para sa akin ay masyadong matigil sa mga pangyayari at alam ko na magiging natin sa buong pagbabago sa buhay. Ang totoo ay pangarap ko naman talagang magkaanak ang buong ng pamilya. Pero hindi pa maganda. Kasi nga ayoko pang iwanan ang nanay ko. May iba naman ako at kaya ko panagdahan ako na ng Miguel. Hindi ko lang talaga alam kung ano na ang kasunod. Kaya natatakot ako. Hanggang sa laban ko na lang ang nanay ko ang pagkausap ko na pinausap na niya ako. Nakakabigit. Napapansin ko, maghapon kayo at ang nakabusamot dyan na. May nangyari ba sa trabaho mo? Wala naman po na.
wala. Pero mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo. Sabi lang po ako siguro sa hapon. Nandun na tao. Pero iba kasi yung nararamdaman ko eh. Siguro, ito na yung tinatawag na marang sinisip. Kaya kung ano man yung bumabagabag sa'yo, sabihin mo na sa akin. Malay mo, makatulong ako. Nagpapera po kasi ako. Kasi hindi ko na kaya kasalawahin. Eh kaya nga nandito ako. Para gamayan ka, ano man yung problema mo. Nahihiya po kasi ako sa inyo kasi ang laki-laki ko na. Nagsitik na ako. Tapos tingnan po ito. Kaya ko na sinisinan yung mga problema ko. Ano naman kung 32 ka na? Kahit kung 32 ka o 52, anak pa rin kita at ako pa rin ang nanay mo. Kaya sabihin mo sa akin ang problema mo. Kilala niyo ba ako ng iba? Kilala niyo ba ako? Ang kilala ko yun. Sabay na ako sa mo. Opo. Nagigiling kasi kami ng nakaraang gabi. Tapos pagising namin, wala na kaming damit. At magkayakap na kami. Hindi mo ba naaalala yung nangyari nung gabi? Kaya po, hindi ko maalala. Lasing na lasing ako na ewan. Nawalan pa nga ako ng malay. Grabe naman yun. At medyo nakakahiya, pero mababa na po kasi tolerance ko sa ano. Kaya ayoko nang uminom. Anong sabi ni Bella? Wala rin po siyang naalala. Parang eksena lang sa mga teleserye na napapanood ko sa GMA ah. Ay magiinuman yung babae at lalaki. May mangyayari sa kanila pero wala siyang maalala. Hindi naman eh, sinuso ako. Hindi po teleserye. Alam ko naman yun. Pero wala naman akong nakikitang problema doon kasi pareho na naman kayo nasa tamang edad ni Bea. Pareho rin kayo may trabaho. Pero hindi pa po ako hanggang maging tatay. Rito naman po. Bakit niyo ako pinatuwan? Ano ba naman, mapatuwang kita kasi nakakainis ka. At bakit naman po ako naging nakakainis? Kasi sabi mo, hindi ka pa handang maging tatay. Totoo naman po yung sinabi ko. Kahit na totoo pa yun, alam ka namang pabayaan mo lang si Bea sa kayong magiging apo ko. Hindi kita pinalaking umaatras sa responsibilidad, Jimbo. Kaya dapat, harapin mo na parang tunay na lalaki yung responsibilidad mo kay Bea at sa magiging anak mo. Pero takot po ako. Hindi ko alam yung gagawin. Lahat naman ng tao nagsisimula sa hindi alam yung gagawin. Kaya nga dapat, aralin mo para matutunan mo. Huwag kang mag-alala kasi nandito naman ako eh. Anong silbi kong nanay kung hindi kita aalalayan? Kasi mula pagkabata ko, nandito na ako. Kahit tumanda ka na, nandito pa rin ako. Ano pa rin ang isip ko pero kumalma na ako. Salamat talaga kasi gumaan yung loob ko. Walang anuman. Basta huwag na huwag mong tatakasan yung responsibilidad mo sa magiging anak ni Bea. Sige ka, baka magsisi ka kasi masarap magkaroon ng anak. Pagod dahil sa excitement,